Amen po. So, good morning po sa ating lahat. At tayo magsisimula na sa ating Sunday School Worship Service po natin. And I ask everyone to stand up at tayo po ay magkakantahan na para po sa Panginoong Diyos. Let us sing our first song, Draw Me Nearer, or I Am Thine, O Lord. Amen. Sa mga nakakalam po ng kantang to, sing loud as we can. At kanta po tayo ng may halong kagalakan. Hello, mic test. Let us sing, I am thine, O Lord, on the first stanza now. Ready? Sing now. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it's all thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleed. Verse number 2. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleed. Third stanza. Oh, the pure delight of a single hour that before thy throne I spend. When I kneel in prayer, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Amen. Remain standing po. May I call on Brother Dexter to lead us in opening prayer. Okay, let's pray. Apo Diyos mi nga nailangitan, Lord, agyaman kami, Lord, ti protection mo, nga aldaw-aldaw kada kami. Agyaman kami, Apo Diyos, dano mi manin, Apo Diyos, dati aldaw mo, balay pagkararagan, Lord God, may kararag, may agyaman king ka. Kahit dalusam ti puso king panunot mi, Lord God. I-bless mo, Apo Diyos, no, anyaman sino man titmakter ti sango, aramatem, kaya nangruna, Apo Diyos, i-bless mo ni Pastor mi, nga maramat manin damdaman, Lord God, nag-share, di ti sasaom, ken ti kapsat mi, Apo Diyos, nga ag-share tata, Sunday School, ikam, Apo Diyos, tinaiglay nga sirib, kahit kastami met kanyami ngagdingeg, dalusam ti puso ken panunot mi, Lord God. Pakawanin na kami, tadong mabasol ken nagkurangan mi. Proteksyon nam, Lord God, di ti kapsat mi kapaumay, sikalag ti may daydayaw mi nga to. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Brother Dexter. Let us sing another song. I believe in a hill called Mount Calvary. Before the special number, we'll sing this morning. On the first stanza now already, sing now. There are things as we travel this earth, shifting sands that transcends all the reason of man. But the things that matter the most in this world, they can never be held in our hand. Amen. I believe whatever the cost, and when time has surrendered and earth is no more, I still cling to that old rugged cross. I believe that the
the Christ who was slain on the cross has the power to change lives today. For He changed me completely, a new life is mine. That is why by the cross I will stand. I believe in a hill called Mount Calvary. I believe whatever the cost, and in time has surrendered and earth is no more, I still cling to that old rugged cross. Amen. Good singing po. You may now take your seat. Is there another way? Is there another hour? Overwhelming sadness, agonizing sorrow, I struggle to let go. Give it all away. Time is coming closer. Gethsemane, surrender. Gethsemane, surrender. Pelling invitation. Gethsemane, surrender. Pray a while with me. Our hearts are getting ready in the garden of forgiveness. Redemption story of love unfolds. Release my stubborn fear, the need to self-preserve. Accept humiliation, face the bitter pain. A solitary road is mine and mine alone. Time is coming closer. Gethsemane, surrender. Gethsemane, surrender. Compelling invitation. Gethsemane, surrender. Pray a while with me. Our hearts are getting ready in the garden of forgiveness. Redemption of love
compelling invitation. Gethsemane surrender. Pray a while with me. Our hearts are getting ready in the garden of forgiveness, redemption story of love unfolds. Hello. Amen. Good morning to each and everyone. I ask everyone to please stand up. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. And let us open our Bible in the book of John. John chapter 1, beginning verse 1 down to verse number 11. Diyan po natin kukunin yung ating lesson itatangabigat. John chapter 2, verses 1 to 11. Responsive reading po tayo. And then verse number 11, basahin po natin ng sabay-sabay. John chapter 2, verse 1 to 11. Say amen po pag nandyan na po kayo. Amen. Verse 1. And the third day, there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, They have no wine. His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it. Jesus saith unto them, Fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. When the ruler of the feast had tasted the wine that was made, the water that was made wine, and knew not whence it was, but the servants which drew the water knew, the governor of the feast called the bridegroom. Altogether, verse 11. This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth His glory, and His disciples believe on Him. Amen. Makakaupo na po tayo. Yung ating topic po ngayon ay nasa verse number 5. Nung sinabi po ni Mary sa mga servants, sabi po dyan, Whatsoever He saith unto you, do it. Kaya ang title po ng pag-uusapan po natin, itatangabigat, yun na po, Whatsoever He saith unto you, do it. Faithful and fruitful in obedience to God, and syempre, to God's Word. Ano yun? Go hand on hand. Haan nga balin nga ko na agstulnog ka kini Apo, hang kamot agtultulnog iti sasao ni Apo. Ano na yun? Matik na yun, dapat. So, kuna ni Mary ken ni dagijay servants sa marriage in Cana, whatsoever He saith unto you, anumang sabihin ni Kristo sa inyo, ang ganda no, sabi niya, just do it.
So yan po yung pag-uusapan po natin. Sometimes, when God commands, it seems difficult and unclear. Ito, na-share ko po ito sa Bible study po namin. Na alam po ba natin na minsan, kapag ang Diyos ay nag-utos, minsan mahirap, minsan malabo. Hindi, not all the time, pero most of the time, kapag ang Diyos ay mag-utos, minsan mahirap, minsan malabo. But eventually, God makes us understand we just need to trust and obey Him. Pero kinalaunan, kapag tayo po ay susunod, ipaawat mo't lang ni Apo Diyos. Amen po? Minsan, sabi ko nga kanina, ag-utos ni Apo, minsan narigat, minsan malabo. Pero kung tayo po ay susunod, ipapaintindi din naman po ng Diyos po yan eh. Kaya ngayong umaga, kukuha po tayo ng mga character sa Bible na kung saan inutusan ng Diyos, na it seems yung utos ng Diyos, unclear at saka difficult. Unahin po natin si Naaman. Alam naman po natin yung tao po na yan. Amen po? Kilala po ba natin si Naaman? Opo, buksan po natin in 2 Kings chapter 5, verse number 1. Sabi po dito, now Naaman, so sino po siya? Captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master and honorable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man in valor. Yun nga lang, sabi sa last praise, but he was a leper. Nagwapong walang ganun, di ba? Mukas Jai, marami ka pero may leper. Alam mo po na nung unang panahon, sabi po dito, there was no known medical cure for leprosy. Yung tinatawag po na Hansen's disease in old times. Wala pong wala pong gamutan po dyan. Kaya nga, di ba, merong isolated po sila. Separated po sila, handa nga mabalin nga makihalubilo kadagitay clean nga tatao. Mahirap po yung klase na sakit po na yan. Until the mid-20th century, leprosy was considered incurable and was often managed through isolation in leper colonies. Yung medieval treatment, sabi po dyan, yung old-time treatments, focus on managing symptoms such as using herbs or ointments to soothe skin lesions, but this did not stop the bacteria. So, meron silang tinatawag na medieval treatment nung unang panahon. Gumagamit sila ng mga herbs and ointments. Parang ganito din sa Pilipinas, no? Dagiti mununa, dagiti natataangan, parang mas prefer nila dagiti ointment, mga herbs, di ba? Pero sabi po dyan, but did not stop the bacteria. Still andun pa rin. Kaya, isang tao na to si Naaman, sabi niya, man of valor, honorable. But unfortunately, sabi ng Bible, he was a leper. Kaya kung tatalon po tayo in verse number 10, 2 Kings chapter 5, verse number 10 to 14. So the prophet Elisha sent a messenger unto him. So pero yung command po na ito, alam naman po natin na hindi po basta-basta gagawa yung mga propeta ng unang panahon without consultation kini Apo Diyos. So ibig sabihin, yung command na ito, galing pa rin po sa Diyos. Okay po, kaya nga yung topic natin is being faithful and fruitful in obedience to God and to God's word. Brother, hindi man ang Diyos yung nag-utos, si Elisha naman. Ang Diyos pa rin po yan. By the way, si Elisha ay propeta. Ibig sabihin, directly nakakausap niya ang Diyos. At hindi basta-basta nagagawa ang propeta nung unang panahon without any command or consultation directly to God. So Elisha sent messenger unto Naaman saying, so sabi ng messenger kay Naaman, inutusan ni Elisha, commanded by God, go and wash in Jordan 7 times. So, yung utos ba yun, malabo? Hindi, no? Hindi malabo kasi merong instruction specific. In the river of Jordan, 7 times. Actually, hindi yan mahirap Pero po, hindi mahirap, maliligo ka lang naman And thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. Imagine, sabi niya, maliligo ka lang sa Jordan River. Imagine, leprosy, no cure that time in old times. Even the medieval treatment, sabi nga, using herbs and ointments, ay hindi niya kayang gamutin yung disease na po yan.
Pero yung utos diyan, imagine, may leprosy ka, tapos iuutos sa'yo ng servant ni Elisha, maliligo ka in the river of Jordan 7 times, at malilinisan ka. Yun po yung utos. On verse number 11. But Naaman was wroth. Nagalit siya. Bakit? And went away, malis siya, and said, Behold, akala ko pa naman, ganito. Sabi niya, I thought he will surely come out to me, pupunta siya sa akin, and stand and call on the name of the Lord thy God, or his God, and strike his hand over the place, and recover the leper. So sabi ni Naaman, akala ko pa naman, pupunta siya dito, pagpipray lang niya ako, okay na. Uutusan ba naman ako, maliligo pa ako sa ilog Jordan, tapos 7 beses pa. Amen po? So, kumbaga, haan nga kinayat ni Naaman, verse number 12, sabi pa diyan, Are not Abana and Parpar rivers of Damascus better than all the waters of Israel? Nung sinearch ko po yung Abana and Parpar, kasi hindi ko man alam po yung river na yan, siguro yung Jordan River, kahit pa paano, biyaya ni Apo Diyos, napuntahan din po natin. Last 2017 and 2018. Talaga naman na malalaman po natin mamaya kung anong klase ba yung Jordan River. Yung Parpar and Abana, hindi ko alam kung ano yung picture niyan. Kaya nag-search ako sa Google, Abana and Parpar, rivers of Damascus, maganda talaga. Cleaned yung water. Kaya pala sinabi ni Naaman, Are not Abana and Parpar rivers of Damascus better than all the rivers of, or the waters of Israel? May I not wash in them and be clean? Hindi ba pwede na sa Parpar and Abana na lang? Huwag na lang sa Jordan River? So he turned away, went away in rage. Kanina wrath lang eh. Ngayon rage na. Di ba, nababanggit to ni Pastor dati, may difference yung intensity niya, if I'm not mistaken. Parang kapag rage is explosive na. Parang ganon. Kapag wrath, parang controllable pa. Parang ganon na lang. Amen? So he turned and went away in a rage. Ano bang klaseng river yung Jordan? May picture po tayo dyan. Ayan. The Jordan River is a relatively small, often muddy or murky. Ibig sabihin, dark yung kulay niya, tas maputik, muddy. Kaya pala ayaw ni Naaman kasi na muddy dito. Muddy. Ay, sorry po. Thank you po para nag-guess nyo. Muddy. Ayaw niya, muddy DJ, muddy. Mas maganda sa Parpar and Abana, the water of Damascus. Sabi niya, river in Israel compared to the cleaner rivers of Damascus. Yan po yung klase ng Jordan. Jordan River. Considered as river po yan. Okay po? Muddy and murky, ano yan? Kumbaga, nung kikitaon na rugit. Kasi yung kulay niya, kasta, kulay niya kasta. Mas siguro, may metpe, karayan, pagbag. Ano ba ti karayan dito? Ayun tayo, karayan, medyo okay pa, no? Oo. Kaya, kung alam ko lang that time, kasi baby in price ka ako that time pumunta, 2017. 2016 ako naligtas, December. 2017, September, ilang buwan lang, pimano lang kay church. Hindi pa naman ako ganun ka-acquainted sa salita ng Diyos. Siguro yung padas ko kumadinobra ni Naaman niya. 7 lublob sa Jordan River, baka baby skin sana tayo ngayon. baka kwapay, gayam, madigayam. Okay po? Verse 13. And his servants, ito yung maganda. Verse number 13. Sabi dito, and his servants came near and spake unto him. Alam niyo, yung mga servants that time, nagkaroon sila ng guts to talk the master. Amen ba? Sabi niya, yung mga servant niya, kinausap niya yung master nila. Sabi niya, my father, if the prophet had bid thee to do some great thing, wouldest thou not have done it? Kung uutusan ka ba ng propeta ng mas mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Anya lang nun, sabi niya, how much rather than when he saith unto thee, wash and be clean. Di ba? Bangga no? Sabi ng servant, sabi niya, kung uutusan ka ba ng propeta ng mas mahirap, di ba susundin mo naman? Ano na lang ba yung inutos niya na maligo ka in Jordan River tapos malinisan ka na? Kaya sa verse number 30 na yan, talaga, importante talaga ang tao na nakakasama eh. Ano po? Importante. Sometimes sila po yung magpapaalala sa atin. Amen po? Kaya yung companion napaka-importante. Amen? Pero be sure na yung companion natin maayos din. Kasi in Proverbs chapter 14, if I'm not mistaken, in verse number 20,
He that walketh with wise men shall be wise, but the companion of fools shall be destroyed. Kaya sa amin ng young people, mag-ingat-ingat din tayo kung sino yung sinasamahan natin. Amen po? Kasi minsan, yung sinasamahan natin, nagiging kagaya natin sila. Kung kasama mo ay unfaithful, minsan nagiging unfaithful ka na din. Amen po? Oo, ganyan talaga. Kaya maganda yung kasama that time, yung servant niya mismo nagkaroon ng gas. Kaya yung pastor natin, tayong mga layman, kahit ano tayo, kaya buti na lang yung mga Iron Man, panay suggest kay pastor. Maganda yan. Kasi hindi man lahat ay nakikita ng ating pastor. Okay po? Kaya nga merong member ng church upang sa ganun maging maayos po yung simbahan po natin. So sinabi ng servant ni Naaman, kung uutusan ka ba ng mas mahirap, gagawin mo din naman. Anya langan yan, dito agdigos ka lang di Jordan River. Nakonbinsi siya in verse number 14. Sabi ng verse 14, then went he down and dipped himself 7 times in Jordan. First dip, wala pa. Sula dip, may kayatong pa rin, may lepro. Second dip, same. Third dip, same. Hanggang di ikapitong dip. Ay, wow. Kutis Sino ba yung maputi dito? Si Sir. Taga saan po si Sir, ma'am? Ohio. Kayo. Ohio. Kayo kasi di sa Pilipinas, kayo eh. Thank you, sir, for coming. Amen? So, na-pressure na tuloy. Meron palang foreigner dito. But parang kinabahan ako bigla. My heart beating so fast. Wow. Nako, delikado tayo dito. Diba? Feeling ko kung bimara man tirupa ko na. Okay, so sa ikapitong dip, sabi ng Bible, and his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean. Amen po? Though sabi nga po natin, sometimes God command is unclear. Unclear, sabi nga ni Naaman, hindi na lang sa Abana yun parpar, mas maganda yung tubig doon. Pero still, ito kasi yung command ng Diyos eh. Siguro kung ako si Naaman, iko-question ko ang Diyos, bakit 7 beses? Mahal lang ata nga, mabilin nga maminsan lang. Alam naman po natin, may significance po yung 7 sa Bible. Amen? That speaks of perfect number ng Diyos. Kaya yung perfect na deep niya yun, perfect time yun. Amen po? Obedience brings what pride cannot. Amen po? Alam nyo, kung tayo kat agtulnog, something Pero yung pride, hindi tayo dadalhin ng pride sa maayos. Do lahat ng tao may pride. But lower down our pride to obey God. Kasi kung yung pride natin mataas, mahirap po natin sundin kung ano ang utos ng Diyos. Amen po? Maganda po yun. Lahat naman ng tao may pride. Sino ba yung walang pride dito? Sa amin, hindi daw pride. Serve. Ang lalaba. Hindi. Lahat ng tao may pride. But lower down your pride to obey God. Kasi obedience bring what pride cannot. Kaya tayo, ngagsarasarbikin ni Apo, just keep on serving God. Amen po? Anyaman iti mapasamak, i-lower down natin yung pride upang sa ganun masunod po natin ang Diyos. Naaman almost missed his miracle because of pride. He expected something grand, not a simple command. Siguro si Naaman, akala ko ba ito sana? Pero hindi ganun Bilang isang Kristiyano, minsan, hindi sa lahat ng panahon, grande yung gagawin natin sa Diyos. Just a simple command. Kailangan lang po natin ng obedience. Kaya nga ang ganda ng kinakanta ng mga bata, di ba? Obedience is the very best way to show that you believe. Paano mo masasabi na ikaw ay naniniwala sa Diyos kung hindi po tayo agtulnog kini Apo? Di ba? Di ba? Ibang bagay na sinasabi po natin. Pero ibang bagay na susundin po natin. Kasi hindi po sapat na sinasabi lang po natin na naniniwala po tayo sa Diyos. Kasi marami mga tao naniniwala sa Diyos pero hindi nagtultulnog kini Apo. Hindi sumusunod sa Diyos. Kung tayo po'y gagawa ng survey, lalabas po tayo dito sa vicinity po natin. Maraming mga tao po dyan na magsasabi, they believe God. Pero iba po yung tunay na naniniwala sa Diyos. Ang mga tunay na naniniwala sa Diyos, may obedience sa Diyos. Lower down your pride to obey God. Okay po? God's commands may seem simple, but they carry power. Ganda yan.
Kaya nga nagtulnog tayo kini Apo, makikita po natin yung resulta. Amen po. Kaya nga sa marriage in Cana, di ba nagkaroon po ng miracle po doon? Amen po. Kaya mamaya, dadaanan po natin po mamaya po yun. Washing in a river 7 times look too simple maybe and even foolish. Amen po. God doesn't always work through impressive or dramatic methods. His power is often hidden in a simple acts of faith. So sabi po dyan, God doesn't always work. Hello. God doesn't always work through impressive or dramatic methods. His power is often hidden in a simple acts of faith. So yan po si Naaman. Hello. Hello. Ayan, okay na po. So, yan po si Naaman. So, nag-gets niyo po ba si Naaman? A man of valor, honorable, but was a leper. Pero, yun nga, dahil sinunod po niya yung command ng Diyos. Siyempre, yung si Elisha po yung nagsabi, the servant of God, the servant of Elisha. Pero, nung siya'y sumunod, nakita po niya yung resulta. Bilang isang Kristiyano, kailangan po talaga ng obedience sa Diyos. Bakit minsan mahirap magbago ang isang tao? Bakit mahirap magbago yung ating Christian life? Kasi wala po tayong obedience sa Diyos eh. Amen po? Yun po yung kailangan po natin. In just a simple act of faith, kailangan po natin po yun. Na hindi sa lahat sa kakataon na impressive or dramatic yung gagawin po natin sa Diyos. Sabi nga po dyan is His power is often hidden in simple acts of faith. Amen po? Minsan yung utos ng Diyos, simple lang minsan sa atin. Pero kailangan lang natin sundin. Sabi niya, manalangin ng Kristiyano. Di ba simple po yun? Kaya nga meron tayong basics eh. Ano yung mga basics na yun? Minsan kapag sinabing basics, madali. Pero kung ano pa yung basics, yun pa yung mahirap gawin. O, basic bang manalangin? O, sino sa atin dito nag-pray kanina? Amen pa? Oo, basic lang naman manalangin eh. Consider siya as basic. Pero bakit? Basic po siya, pero mahirap siyang gawin. O, di ba? So, dyan po si Naaman. Punta po tayo kay Joshua. Sabi dito, in Joshua chapter 6, verse 1 to 5, pamilyar po yung mga story po ito. Daanan na lang po natin. Now, Jericho was straightly shut up because of the children of Israel. None went out, and none came in. Verse number 2. And the Lord said unto Joshua, See, I have given into thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valor. Verse 3. And ye shall compass the city, all ye men of war. Oh. Tapos anong gagawin nyo? Sabi ng Diyos sa kanila, and go round about the city once. Sa isang araw, ikutin nyo yung Jericho isang beses. Thus shalt thou do 6 days. Eto na naman. Di ba? Pitong araw na naman to eh. Sabi ng Diyos sa bangkay kay Joshua and the man of war, sabi niya, the Jericho wall, ikutin nyo isang beses sa isang araw. Gawin nyo yan ng 6 na araw. Kung ikaw ba naman, sanay ka sa pagkikidigmaan, tapos yung ipag-uutos sa'yo, iikot lang. Tama po? Sabi nga minsan ng Diyos, kapag nag-utos, iba talaga ang pananaw ni Apo. Iba yung isip ng Diyos. Napaalala ko si Gideon. O, di ba? Si Gideon, ilan ba? 32,000 ba yung una? 32,000. Sabi ng Diyos, marami masyado. Sabihin mo kung sino yung ayaw makipaglaban, uwi na. Umuwi naman ba naman yung 30,000? Tama ba? Ano lang naman natin? 2,000. Sabi ng Diyos, marami pa rin yan. O, painomom di jay danom. No sino ti uminom nga usar na jiima na, ken uminom nga kasda aso, digdilpat. Sino ba di jay naalala na di jay? Di jay kasjay. Mano lang, 300. O, nag-cut yung 1,700. O, talo gasot dan. Tapos dinivide pa ni Apo, timap ta 3 group, taga 100. O, di ba? Tapos imagine, no? Tapos yung pinahawak lang yung trumpeta, pitchers, niya pa eh. Makikipagbaka ka yung mga gamit mo. Alam nyo, behind that, ang ganda ng power ng Diyos dyan eh. Bakit? Ipapakita ng Diyos na it is not haan nga legit power tayo or might tayo, usaron tayo. So pakikipagbaka mga kapatid, not all the time na yung sa sarili po natin. Hindi nakadepende kung gaano tayo kalakas, hindi nakadepende kung gaano tayo kagaling. At the end of the day, kung yan yung gagamitin natin, magkakaroon kasi ang tao ng pride. Pinapakita ng Diyos
Na kahit kunti lang kayo at kahit yan lang yung kagamitan ninyo, mananalo kayo because of God. Merong behind that story at iti mensahe ni Apong Adakkel. Kailangan lang talaga natin ng obedience to His Word and to God. Amen po? So diyan, ikutin nyo yung Jericho Wall ng 6 na araw. May saal daw, may minsan nga ikot. Verse number 4. And 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of the ram's horns. And the 7th day, sa 7 araw, ye shall compass the city 7 times. Sa 7 araw, sabi ni Joshua, ikutin nyo yung Jericho wall 7 times. And the priest shall blow with the trumpet, verse number 5. And it shall come to pass that when they make a long blast with the ram's horn, and when ye hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city shall fall down flat. Diba? Yun yung power ng Diyos eh. Hindi man mangyayari po yan kung walang obedience yung mga tao. Kaya nga sa miracle ng Diyos, in marriage of Cana, without obedience, walang milagro. Punta po tayo sa main text po natin. Kamaya, sabi dito, faith is proven through obedience, not feelings. Amen po? Minsan kasi mga Kristiyano, yung feelings natin yung nangingiral. Amen? Feelings. Kasi, sabi nga ng pastor natin, feelings ay fluctuating po yan. Nagbabago po yan. Kasi minsan, gusto mo, darating yung araw, ayaw mo lang gawin. Amen po? Yung pananampalataya po natin, nasusubok po yan sa ating pagsunod. Hindi po yan nakabase sa ating nararamdaman. Kasi ang nararamdaman, ang pakiramdam nagbabago. Damdama, okay ka pa ilang oras, damdamahan kan okay. So kung feelings nakadepende yung pagserbi tayo kiniapod yung obedience natin sa Diyos, mawawala po talaga tayo sa gawain. Di ba Gat, ang ganda po yung ating ministry involvement clinic. 2 araw, kulang po yun, di ba? Kung magkakaroon po tayo, kung magkakaroon tayo ng open forum pa, kulang po talaga yun. Nung sinubmit yun, natutuwa lang ako. Yung sinubmit po yung papel, siyempre, i-check din natin yun. Nakita ko 3 bagay doon eh. Una, may mga umaten sa ministry clinic, hindi nagsubmit ng papel. Di ko alam, parang ayaw talaga nilang mag-ministry. Yung iba naman, nagsubmit ng papel, walang chinekan. Ganon din. Katlo, nagsubmit ng papel, merong chinekan, hindi binasa yung instruction. Sabi doon, please check the ministries you are interested in. Sabi doon, alam niyo naman yung chinekan? Aba no, yung mga ministry naman existing na hinahawakan nila. Alam gano'n, di ba? Ganun talaga. So kaya ibabalik po namin yung papel po ninyo. Ang ganda po ng yung ministry involvement clinic po natin. Di ba naging mas maliwanag po sa atin? Na ay ganito pala, behind this, ito pala yung ginagawa nila. Mas na-appreciate ko pa yung mga yung mga nag-present talaga na hinahawakan nila yung ministry. Kasi hindi mo talaga alam yung pakiramdam kung wala ka doon eh. Amen po? Kaya nga, kung hindi ka naman nakakatulong din, huwag ka nang manakin. Huwag ka nang mag-criticize kung hindi ka nakakatulong. Amen po? Kaya ang ganda, no, yung mga tumayo dito, na pinakita nila yung ministry, showcase nila, ganun pala yung nangyayari. Amen po. Kaya mas na-appreciate natin, Hindi ba na-appreciate yung hatid sundo ministry natin? Hindi sila nakikita dito sa harap. But they are doing good. Imagine, tao yung sinusundo nila, tao yung kanilang hinahatid, yung mga Sunday schoolers natin, yung mga bata nandun, magugulo yun. Pero dati nga, yung isang young people pupunta sa choir, nakagulgulo yung buok na, nakachinelas pa, man. Kasi imagine, ang daming bata na inaalagaan, tapos tutuktukin sa room ng nursery, oy, choir na. Di paspas na nga ta, nakita di suot na nakachinelas. Ano pa yung nahawid yung buok ng piman. Amen po? Hantayo nga mo, DJ, kasi awan tayo, DJ. Kaya tayo po, bakit patuloy na sinasabihan tayo ng pastor involved? Tap numarik na tayo, the power, the obedience nga, ubrain tayo. Bakit ayaw nating mag-involve? Maging part po tayo sa ministry. Amen po? O sa mga instrumentalist. Mainam din yan. Si Adonis nang, daming tinutugtugin, daming pinapraktis. Anong oras na nakawid kahapon? Madali bang magtugtog dyan? Kung gagawin mo lang, magtutugtog for performance, mawawala ka talaga sa gawain. Pero kung gagawin mo yan with heart, mananatili ko po dyan. Amen po? Kaya ang obedience natin sa Diyos, nakadepende talaga sa puso natin. Kaya nga sa choir, sir, no? Lagi kaming sinasabihan ni Sir Ronald,
Sa mga choir member, dapat dress well. Oh, mahirap talaga yun, sir, kung hindi maayos yung puso ng tao eh. Amen po? Oo, kaya nga dapat baguhin talaga natin yung puso natin. Ibigay natin to sa Diyos. Kasi kung yung instruction na yun ay simple, kahit mahirap natin gawin. Kaya nga mauman, sabi ni Sir Ronald Canyamin na niya, fill up the kastoy. Oh, wala, tigas ang ulo. Bakit? Hindi maayos ang puso. Faith is proven through obedience, not feelings. Oh, sabi ko nga, kaka-feelings mo, nagiging feeling ka na talaga. Feeling mo magaling ka, feeling mo importante ka, feeling mo ganito ka. Kung yung feelings mo yung lagi mong ginagamit, magiging feeling ka talaga. Lalaki yung ulo mo, mawawala ka sa ministry. Humble down yung buhay natin sa Diyos. Whatever achievement na meron sa atin, just lower down your pride. Gagamitin tayo ng Diyos effectively, productively in the ministry. Tama po? Kung sabi mo, malaki naman yung aking Hindi. Amen po? I-set aside muna natin, makapagserbi tayo kini Apo. Pero pag lumabas na po tayo dito, sa kanya-kanya nating profesyon, gampanan na natin. Amen po? Kung ikaw yung profesyon mo ganito, gampanan mo. Pero pagdating natin sa Diyos, Lord, eto ako, servant ako ngayon. Amen po? Di ba ang ganda po yun? I-lower down mo muna yung pride mo, Lord, servant ako ngayon, magpapagamit ako sa'yo. Pero siyempre paglabas mo doon, aside na servant ka ni Lord, you are the manager of the world. The manager of the world, di ba? O, di ba? O, kasi atin nga dito, maraming mga may profession dito. Amen po? O, ang dami. Yung mga iba dito, simple-simple lang, pero ganito pala, ganyan pala. Pero kapag nasa church na, we are servant of God. Paglabas natin, the same. We are servant of God at the same time. Sige, gampanan natin yung kanya-kanya nating profession sa buhay. Amen po? Faith is proven through obedience. Kung may pananampalataya ka sa Diyos, agtulnog ka talaga. Huwag laging feelings. Kaya nga sabi natin, dapat spirit-filled. Huwag feelings-filled. Kasi kung feelings lang, fluctuating yan, magbabago yan, mawawala po talaga tayo. Amen po? Faith obeys even when nothing seems to be happening. Ba naman, iikot ka ba naman sa Jericho wall? May salda mo, mapaspasama. Wala man nangyayari. Second ikot, wala man nangyayari. Kailan ba natumba yung Jericho wall? Sa 7 araw at 7 ikot nila. Sa 5 ikot, wala pa namang nangyayari yan. Katulad ni Naaman, unang bubog, walang nangyari. 2, walang nangyari. Sabi diyan, faith obeys even when nothing seems to be happening. Kahit wala pang nangyayari, agtultulnog ka. Ubraam lata, ag sumurot ka latakin ni Apo, uray nuhan mo pa yung nakikita di resulta. Consistent ba? Ang mga Kristiyano kasi inconsistent eh. Kaya pala hindi natin minsan nakikita yung power ng Diyos sa buhay natin kasi inconsistent po tayo. Nagsardeng tayo kasi awan mo ti mapaspasama, kuston. Kaya nga yung mga Bible study natin, inaabot ng ilang taon yan eh. Be consistent. Kahit abutin man yan ng 5 taon, until such time ipapakita ng Diyos sa atin, magkakaroon tayo ng bunga doon. Sabi ko nga ilang taon na yung Bible study natin sa Margay, mag-6 na taon na. But still, blessing po eh, may mga tao naman po na nailapit natin sa Diyos. Amen po, collaboration po yan ng church. Huwag po tayong yung sardengan. Anyaman ministry, tig-iganan tayo. Sabi diyan, awan man pa lang iti resulta na, ubraan tayo lata. Faith obeys even when nothing seems happening. Napunta na po tayo sa marriage in Cana. Saglit na lang po ito, ilang minutes na lang. Siyempre, hindi po natin ikukonsume hanggang 10. John chapter 2, verse 1 to 11, nabasa na po natin kanina. Now, tignan na lang po natin yung obedience ng mga ng mga servants. Kasi in verse number 5, di ba? Ito na lang i-summarize natin. So si Kristo at sa kanyang mga disciples niya, umattend sila sa marriage. Amen po? Sabi ni Kristo, gusto nila wine. Kasi syempre, iba yung tradisyon nila. Wine talaga, best menu nila. Sa atin dito, di ba? Dabay igado. Kahapon, lechon. Lechon, kung sa Shanghai, di ba? Minsan, target lock yung Shanghai. Kasi kung hinuhang ka pumidot dagos, ilang segundo lang yan, wala na. Ganun talaga, di ba? Kapag binuksan na yung kainan, yung Shanghai yung unang nauubos. Dito, syempre, wine. Oo, yun, wine talaga. Dahil wala nang wine, sabi ni Mary. Sabi ni Kristo, nung bang pakialam ko sa'yo? Di ba? Kaya sabi ni Mary, sabi niya sa servants niya, whatsoever he saith unto you, do it.
So yan yung very word ni Mary sa mga servant niya. Anumang ipag-utos ni Kristo sa inyo, gawin ninyo. Ano yung utos ni Kristo? Una, since sa kultura ng Israel, meron silang ginamit na anim na tapayan, anim na banga. Sabi ni Kristo, punuin nyo yun ng tubig. Pinuno nila, inom nga burnay. Di ba? Unang utos, madali lang ba yung utos na yon? Sakdo? Madali lang. Kaya nga sinabi, pinuno hanggang sa ngawangawan na. Madali lang yon. Ikalawang utos ni Kristo, medyo mahirap na. Sabi ni Kristo, draw out, sumalok kayo, and then serve to the governor of the feast. Mahirap yun. Bakit? Kasi ikaw na servant, alam mo, tubig yung nilagay mo doon. Tapos iserve mo kadagajay governors, tubig yun eh. Dapat yung iserve mo doon, wine eh. Alam mo, ikaw yung servant na inutusan, alam mo na yung nilagay mo doon ay tubig, pero yung isoserve mo, tubig. Mahirap yun on their part. Kung ikaw yung nasa paanan nila, parang napaka-disrespectful to those nag-attend ng marriage, mga governor, na magsaserve ka ng tubig. Pero pinakita ng Diyos yung miracle, that the water made wine. Ano yun? Obedience ng mga servants yun eh. Amen po? Without their obedience, walang miracle doon. Kaya nga sa buhay po natin, no kaya tayo nga makita di milagro ni Apo, kailangan tayo talaga ti obedience. Hindi po sapat yung ating kakayahan. In a Christian life, mga kapatid, lagi nating tatandaan, dalawang klase yung buhay ng tao. Physical at saka spiritual. Amen po? Physical, syempre, magsumikap tayo sa buhay. But don't forget our spiritual life. Amen po? Haancho ko mga iset aside yung Christian life natin. By the way, sabi ni Kristo in Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya pala tayo nandito sa church ngayon. Amen po? Tayo po ay kumakain ng salita ng Diyos. Kasi ang tao hindi lang nabubuhay sa pisikal na pagkain, kailangan natin ng salita ng Diyos. Amen po? So, nakita nila yung milagro. Sabi nung tinikman ng rulers of the feast, tapos tinawag ng governor, yung bridegroom, tinawag na si Brother J. Francis. Nakikita ko, mayroon palang picture booth dito nung wala akong picture doon. Tinikman niya, wow, sarap! Eto lang, kasi kapag may occasion, sabi ng governor, kapag may occasion na ganito, ang una nilang pinapatikim, yung mga the best. Pero kapag naramihan na nilang uminom, yung worst na. Pero sabi ng governor, hanggang sa huli. Di ba? Masarap yung inyong wine. Miracle yun. Kaya sa verse number 11, that the glory of God manifested. Pinakita ng Diyos yung power niya sa mga tao. And even His disciples believe on Him. Ganon din po sa buhay natin. Bakit minsan ang hirap? Kasi wala tayong obedience kini Apo. Hindi po sapat talaga yung ating kakayahan eh. Kung wala hanuhan tayo agtultulnog kini Apo, given na po yun. Kahit anong gawin po natin sa mundong ibabaw po na ito, in our Christian life, mahirap po talaga anuhan siya agtulnog kini Apo. Now, anong klaseng obedience ang meron sa kanila? First, their obedience was directed. They were pointed to Jesus. Sabi ni Mary, whatsoever He saith unto you, do it. In John chapter 2, verse 5, sabi diyan, His mother saith unto the servants, whatsoever He saith unto you, do it. True obedience begins when you listen to the right voice. Kanino? Kay Jesus Christ. Bakit madaming mga Kristiyano haan nga makapagtulnog kini Apo? Iba kasing boses yung ating pinapakinggan. Di ba? No dati kadwam, lalo na yung kadwam kat negative. Alam niyo mga Kristiyano, oray Kristiyano tayo, adalat natin nagitin negative eh. Minsan kung di kasama mo, negatibo, kore kasta-kasta, mawanwat laang. Maalian ka nga talaga. Tama po? Oo, kahit maganda yung pinepresent sa iyo ng simbahan or your ni brother kini sister mo, kung negatibo ka, tapos sasabihin mo pa sa isa, kastada at kastoy. Oras damdaman, magiging negative ka na din. Han ka nga makapagtulnog kini Apo. Opo. Pero kung makikinig lang po tayo sa tunay na boses ni Kristo, we can obey God. Amen po? Oo, anyapay. Last deto yun, 7 to. 7 po ito, pero nasa second pa lang po tayo. Ikalawa, their obedience was decisive. They acted immediately. Handa nga dinelay. Agad-agad. Nung sinabi ni Kristo, punuin nyo yung tapayan, pinuno po nila in verse number 7. And there were there 6 water spots of stone after the manner of the purifying of the Jews, containing 2 or 3 firkins apiece. Verse number 7, Jesus says unto them, fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. So decisive immediately, no delay.
Kaya nga yung mga disipulo ni Kristo, yung mga nag-aano ng lambat, sabi in John chapter 1 ba yon? Sabi ni Kristo, follow me and I will make you a fishers of men. And sabi doon, and immediately, they forsook. Ano yung iniwan nila? Yung iniwan nila, yung mga bagay na mahihirap iwan. Ano yon? Yung hanap buhay nila. They are fishers. Iniwan nila yung hanap buhay nila. Iniwan nila yung nets. Ano pa? Iniwan nila the son of, sabi doon, Zebedee. Iniwan nila yung pamilya. Mahirap iwan yan. No, pag sarbi ka kinapo, mahirap iwan yung pamilya mo. Kaya nga ine-encourage kami sa Ronald kung magiging dalawa na ang anak ko, sabi ni sa Ronald, papatunayan na sana maidala pa rin sa Diyos. Makapag-serbilat na kinapo, reduwan to mamepel. Mahirap yun. Sa akin nga lang, mahirap na Sabi ko nga paano nga tanong dito ti pamilya, kayak nga ta Diyo bobraenda. Pero maging possible naman sa kanila. Hindi hadlang na yung mga bata pa nagserbida kiniapo. Hindi nga lang iniwan, dinala. Wala, iiwan mo doon sa bahay. Kung naman, saki luto kanton ti kanumid to Awa mo tagluto di ubing, dinala nila serbi kini apo. Di lang si Ma'am Sherry nga. Ma'am Sherry, mapalagsulwining lahat ng bata niyan, dami namin Uray nga tayo sa pamilyada lang, okay yun. Dami, di ba? Ganyan talaga. Ano pa, yung nets nila, speaks of their resource of income po nila. Mahirap iwanan yung trabaho. Dati iti gimong trabaho nakpay. Wag na. Man po, gimong muna, wag muna yung trabaho. Kakatrabaho mo, wala Di ba? Hindi mo nakikita yung power ng panagtulnog kini Apo. Why? Kasi mas ginugusto mo yung trabaho mo pa rin Uray no da ministry, sige, trabaho latan. Mina pa ya, da ministry, da ba malak na kwarta? Wala. Sabi dati sa amin, nag-invite kami, pan kami agburas ni kamatis Ito makigimong, sabi nila. Apay no mapanlak makigimong, at daba malak nga kwarta di jay. Wala naman talaga. Pero isipin mo, ang Diyos nagbibigay ng lakas sa atin. Lahat ng meron sa atin galing sa Diyos. Nuhan nakikan ni Apo sa lunat mo ting unos ni makabulan, wala na. Amen po? Just acknowledge God. Obedience. Whatsoever He says unto thee, do it. Being faithful and fruitful to God and to His word. No agtulnog ka, agtulnog tayo kini Apo, kindi sasao ni Apo, we can see the power ng Diyos sa buhay natin. The miracle of God through our obedience to God. Walang miracle kung hindi po tayo agtultulnog kini Apo Diyos. Yun lamang po, 7 po ito, pero anong oras na ba? 55 na. Huwag na natin i-consume para makapag-CR pa po tayo. I ask everyone to please stand up. Tayo po'y mananalangin na sa pagtatapos ng ating Sunday School. Let us pray. Dakilang Diyos na mapagpala po sa lahat. Panginoon, salamat po sa umaga po na ito. Agyaman kami, Apo, na danon naman ng Apo Diyos, iti aldaw, iti Domingo, nga umayagday dayaw ken ka. Sapil ako maapo, humble down mo, bawat may sakada kami. Tap na ma-fill upan man ng Apo, iti puspuso mi, iti sasa Apo. Ikararag mi, iti Pastor mi, as he preach today, Lord, empower your word, anoint his lips, sapil ako maapo, maabot, iti spiritual nga panagbiag mi, Apo. Ket nunyaman, Apo, tinagbasbasulan ko nagkurkurangan mi, pakawanan na kami, Apo Diyos. And all the glory, Father, belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. Mabalensyo pa nga ag-CR po, kakabsat. Agtuloy tayo inton damdaman. Salamat po.